Yes, magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan na welcome back. Kamusta po kayo ha? Sana po kayo ay sa mabuting kalagayan. Magandang araw din po at magandang gabi. Magandang umaga sa ating mga kababayan na OFW. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan, okay? Alam po ninyo ha, ay sana po kayo ay gabayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras, ano man ang inyong ginagawa, okay? Magandang araw sa inyo lahat. Welcome sa Bets Pilipinas, mabuhay. Kaya alam po ninyo mga kababayan na ito kasing mga isang congressman na nitong si ano ba ito? Tingog Representative Jude Asidre ay meron po siyang sinabi kay BP Sara patungkol sa pananatili ng Vice President sa the Netherlands. Okay? Kaya sabi po dito sabi nitong si Congressman Jude Asidre, wala naman siyang official business sa Netherlands. Okay? Hindi naman siya parte ng legal defense team doon. Kaya bakit hindi na lang siya tumulong dito sa ating gobyerno upang masiguro ang kaligtasan at hustisya para sa OFW na nakakulong sa Qatar. Ayun. Ganun ba yun? Kaya kine-question po nitong si Jude Asidre ang pananatili ni BP Sara sa Netherlands. Ay sabi nga daw, hindi naman bahagi ng defense team si BP Sara. Bakit siya nandoon? Nakalimutan yata ni Jude Asidre na itong si BP Sara ay kaya nandoon para i-assist para ayusin ang defense team para kaya PRRD. Siyempre bilang tatay, bilang anak, siya itong abogado, VP Sara ay abogado, mas malawak po ang kanyang experience sa pagbuo para mabuo ang defense team para sa dating Pangulo. Yun po yun diba? Bagamat nandyan si Pulong, nandyan si Ma'am Hanalet, siyempre iba pa rin si BP Sara sapagkat siya po ay abogado. Okay? Ngayon, isabi po dito ni Jude Asidre, dapat daw umuwi na lang si BP Sara at tumulong sa gobyerno para masiguro ang kaligtasan at hustisya ng mga OFW na nakakulong sa Qatar. Ang tanong ko naman kay Congressman Jude Asidre, kasi nabanggit dapat daw umuwi para tumulong sa gobyerno. Ang tanong ko, si BP Sara ba ay membro ng gabinete ni Pangulong Marcos? Di ba hindi naman? Di ba? Di ba nga inuupakan ninyo si BP Sara tapos gusto nyo ngayon tumulong siya sa gobyerno? Ngayon, tanong ko, hindi naman trabaho ni BP Sara ang makipag ugnayan sa Qatar dahil siya po ay hindi naman taga DFA, hindi rin po siya ang Pangulo. At ang tanong ko kaya kung sakali, si BP Sara gusto yun Si BP Sara po gusto niyang tumulong, lalo siyempre OFW ang pag-uusapan, malapit po yan sa puso ng Vice President at ng mga Duterte. Mahal po nila ang OFW. Kaya lang siyempre, meron po kasing proper agency ng gobyerno, mayroong proper agency ng gobyerno na dapat siya ang mag-asikaso dito sa sinasabi ni Jude Asidre na mga OFW na nakakulong sa Japan o sa Qatar. Oo, di ba? Hindi pwede kung sino-sino lang.
Di ba? Eh, ang tanong ko, papayag kaya si Pangulong Marcos utusan si BP Sara para tumulong sa mga OFW na sinasabi nakakulong sa Qatar? Papayag kaya si Pangulong Marcos? Bigyan ng utos si BP Sara? Di ba nga inaaway nila? Kaya iniisip po ito, no? Itong sinasabi ni Congressman Jendo Sidre, parang ito po ay pang-aalipusta na lang para bang lang ito parang parang pagpapatawa. Yung mga salitang malayo sa katotohanan na pwede mangyari. Oo. Akalain nyo inaaway ninyo tapos gusto nyo pauwiin para tumulong sa gobyerno. Binubudol kami, inuuto. Akala nyo naman kay BP Sara, uto-uto. No? Ang bira ito. Inaaway nga ninyo Tapos gusto nyo tumulong sa gobyerno, ang bira kayo. Ito pa mga kababayan marami pa tayong pag-uusapan ngayon marami tayong pag-uusapan ngayon sapagkat dito po kasi sa mga lumalabas ngayon ng mga issue, okay? Ito po kasing pulis at ang si Speaker Romualdez ay meron pong pahayag patungkol sa mga pagdami daw ng krimen sa bansa, pagtaas ng krimen sa bansa. Pinabubulaanan po yan ng pulis at maging itong si Speaker Romualdez. Okay, sabi dito huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Sino ba yun? While real crime is going down, fabricated stories and scripted videos are spreading like wildfire online. Ano ba yun? Sino ba yung sinasabi nitong ni Speaker Romualdez na mga fabricated stories, scripted videos na kumakalat sa online? Parang hinahambing pa na parang apoy daw. Ang bira ito. Yung sa mainstream media pa ba na binabalita nila, yung ba scripted din? Masasabi ba na scripted? Hindi, di ba? Ang mga Pilipino ngayon, lahat may cellphone. May mga dala-dalang cellphone kahit sa biyahe. At pag mayroong mga krimen, like for example, yung snatching, hold up sa mga pampaserong sasakyan, nakukuha nila ng video at pinupost. Yun kaya masasabi ni Speaker Romualdez at ng pulis na scripted? Tanong ko, bakit? Ano ang batayan ng isang scripted na video, isang fake na video, isang fake na krimen? Di ba? Dapat ang gawin ng pulis, ito mga sinasabi nila ng mga scripted na video, imbestigahan nila. At kasuhan ang dapat kasuhan. Yun dapat ang gawin nila. Para malaman natin kung ito ba ay totoo o hindi, scripted o hindi. Di ba dapat ganun? Sabi pa dito ni Speaker Romualdez sa kanyang statement, ito po ay nasa article ng Pinoy Trend. Okay? Pair is being peddled for clicks and views. That's not just responsible, it is dangerous. Sabi niya, click and views. So, ibig sabihin, tinutukoy niya rito, mga tinutukoy niya, vloggers. Tama ba? Click and views
That's not just responsible. It is dangerous. Hmm. Hindi pala responsible eh. Ang tawag nila eh. Nakakatakot daw. Hmm. Di ba? Eh dapat gawin nila, habulin nila itong mga nagpo-post ng mga sinasabi nilang mga fake videos, fake tawag nila yung fabricated stories, scripted videos. Habulin nila para masawata. Yun ang dapat na solusyon to, hindi yung magbigay ng haka-haka sa atin. Diba? Eh, ganun pa man ako po ay nag-iingat din eh. Kaya nga tayo po ay nagbabase na lamang sa mga balita pinireport ng mainstream media pagdating sa mga krimen. Okay? Siguro naman sa yung mga krimen, hindi na masasabi na scripted yun galing sa mga social mainstream media. Kung political, hindi po tayo basta-basta na naniwala sa mainstream media sapagkat ang mainstream media po ngayon pagdating sa politika ay nagiging bias sila. Okay? Yan po ang ating paniniwala. Yan po ang ating opinion mga kababayan. At yan din po ang ating katanungan dito sa kapulisan at maging kay Speaker Romualdez. Ito pa mga kababayan. Ito po kasing China, sabi dito sa isang article ng dali Bombo Radio. Okay, sabi dito China, inakusahan ang Pilipinas na imbento lamang ang mga kasong pag-iispiya laban sa kanilang kababayan. At tinutukoy dito ito yung mga nahuli ng otoridad na di umano yung mga spy ng China na nasa bansa natin. Ito ang tinutukoy dito sa article ng Bombo Radio. Basabi dito. Okay? Inakusahan ng China ang Pilipinas na gawa-gawa lamang umano ang mga kasong pang-iispiya sa mga naarestong Chinese national. Sinasabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Gu Yangkun. Walang malinaw na ebidensya ang mga otoridad ng Pilipinas kaya hinikayat nito ang gobyerno na protektahan ang Chinese na nasa bansa. Ako sa tingin ko ay ang gobyerno natin ay maingat naman sa sa gawa ng mga bagay, lalo usapin ay patungkol sa seguridad, dahil hindi po biro yan, diba? Hindi po biro.